Ito ay mga maliliit na glass flowers. Nilalagay ito bilang disenyo sa loob ng kristal na tinatawag nilang paperweight. At alam nyo ba na sobrang mahal nito? Ang pinakamahal na paperweight na nabenta ay umabot sa $258,500 o mahigit 15 million pesos. Sa videong ito naman, makikita ang tinunaw na glass sa dulo ng isang rod na dahan-dahang idinidikit sa gilid ng babasaging baso para hulmahin bilang hawakan nito. At pagkatapos ay inaayos ang hugis para maging perpekto. Ang isang ito naman ay mas malaking molten glass na nilagay sa bilog na hulmahan. Ginawang flat na parang pizza at mano-manong inaayos ng mga kuya ang hugis habang umiikot. Sa prosesong ito naman, ginugupit ang molten glass gamit ang espesyal na gunting at saka maingat na hinuhulma ng pabilog gamit ang kahoy na hulmahan. Mula sa pagiging flat, ginawa namang cylinder ang pattern glass na ito, habang ang isang ito naman ay ginawang hugis pumpkin at dinugtungan ng tinunaw na glass sa tuktok para maging isang magandang hawakan. Iba rin ang paraan ng paghulma sa isang ito na naging floral bowl. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng glass art na mano-manong ginagawa gamit ang husay at talento ng mga artisan. Noon, ang mga glass paperweights ay ginawa bilang mga simpleng pampabigat lamang sa mga dokumento sa opisina upang hindi liparin ng hangin. Hanggang sa nadiskubre ng mga French ang natatanging sining sa loob nito at naging simbolo ng karangyaan. Ang kasaysayan ng sining na ito ay nagsimulang sumikat sa France noong 1845. Ang paglikha ng isang pirasong paperweight ay hindi biro dahil ang pag-assemble ng mga detalyadong disenyo sa loob ng salamin ay pwedeng umabot ng hanggang 2 buwan gaya sa St. Louis. Mula sa masusing paggawa ng mga maliliit na glass flowers o ang teknik na tinatawag na millefiori hanggang sa paglagay ng tinunaw na crystal at pagdedesenyo ng outer layer nito. Dahil sa komplikadong sining at haba ng oras na nilalaan sa bawat piraso, ang mga karaniwang antique paperweights ay nagkakahalaga ngayon mula 30,800 pesos hanggang 92,400 pesos. Pero kung ang disenyo ay sobrang rare at walang kahit anong depekto, kaya nitong pumalo ng 600,000 pesos o higit pa. Sa katunayan, ang pinakamahal na paperweight na nabenta sa isang auction ay umabot sa $258,500 o mahigit 15 million pesos para lang sa isang natatanging piraso ng basket paperweight. Pero mas lalong nakakalula ang presyo ng mas malalaking glass art tulad ng mga produkto ng Waterford Crystal. Ang Waterford Crystal ay isa sa mga pinakapopular na fine crystal brand sa buong mundo. Itinatag ng magkapatid na George at William Penrose noong 1783 sa Waterford, Ireland. Nakilala sila sa magagaling na artisan na kayang makagawa ng mga eleganteng disenyo. Naging simbolo rin sila ng karangyaan dahil sa kanilang presyo, gaya ng isang wine glass na nagkakahalaga ng mahigit 9,000 pesos at limited edition glass globe na umaabot ng mahigit 1.8 million pesos. Pero bakit nga ba ganito kamahal ang kanilang mga produkto? Ito ay dahil sa talento at expertise ng mga craftsmen na gumagawa nito. Sa likod kasi ng bawat produkto ay ang mga malikhaing kamay na nag-aral at nagpakadalubhasa ng 8 taon sa ilalim ng Waterford Apprenticeship Program kasama ang mga certified artisans. At ang bawat isang piraso ng glassware ay dumadaan sa 10 master craftsmen, kaya naman napapanatili na pulido at mataas ang kalidad ng mga ito. Bukod dito, maselan rin ang paraan kung paano ito binibigyang buhay ng mga eksperto. Una ay tinutunaw ang mga materyales sa loob ng 1,400 degrees Celsius na pugon bago kukunin at huhulmahin ng mga master blowers ang mainit na kristal gamit ang mga kahoy na molde. Pagkatapos nito, lalagyan ng mga markings ang kristal na magiging gabay para maging perpekto ang disenyo at mano-manong tatabasin ito ng mga master cutters gamit ang kanilang memorya. Mula rito, ipapasa ito sa mga sculptors na nagbabago ng iba't ibang hugis at laki ng kristal. At para sa huling detalye, ang mga master engravers naman ang gagawa ng mga pinong disenyo gamit ang tradisyonal na copper wheels. Dahil sa natatanging design at pambihirang craftsmanship,
isip, hindi katakataka na ang Waterford Crystal ay naging bahagi na rin ng mga mahahalagang okasyon. Katunayan, sila ang gumagawa ng mga makinang na crystal panels na bumabalot sa sikat na Times Square Ball sa New York. Ang higanting bolang bumabagsak tuwing countdown sa pagsapit ng bagong taon at inaabangan ng napakaraming tao. Sa kabuuan, ang glass art gaya ng simpleng paperweight o marangyang Waterford Crystal ay patunay na ang karaniwang silica sand o buhangin ay may kakayahang maging isang mamahaling obra kung gagamitan ng tamang husay at pasensya. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng pabigat o palamuti. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang daang taong tradisyon ng kakaibang sining at talento. Ikaw ka-awesome, mahilig ka ba mag-add to cart o mag-check out ng mga mamahaling glassware? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!